bago ka mag-isip kung ano ang ilalagay mo sa maleta mo? Sandali lang. Pakinggan mo muna ito. Maraming senior ang nagsasabi, simple lang naman ang biyahe ko. Bakit parang mas mahirap na ngayon? At totoo iyon. Hindi dahil may mali kang ginagawa. Hindi dahil pabaya ka. Kundi dahil nagbago ang paraan ng pagbiyahe at maraming bagay ang hindi na malinaw na naipapaliwanag. Ako si Ate Clara. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit akong nakikinig sa mga kwento ng seniors na bumibiyahe. Mga tanong na tahimik lang tinatanong, mga abalang sana ay naiwasan kung may nagsabi lang ng mas maaga. Isipin mo ako bilang anak, pamangkin, kapitbahay o kaibigang mapagtatanungan, yung marunong makinig, hindi nananakot at marunong magpaliwanag ng dahan-dahan. Ang video na ito ay hindi para takutin ka, hindi rin para sabihing may mali kang ginagawa. Ginawa ito para mas maging magaan ang biyahe mo, mas malinaw ang mga dapat iwasan, at mas kaunti ang hindi kailangang stress sa airport. Kung ikaw ay 65 pataas o may mahal ka sa buhay na senior na madalas bumiyahe, ang pag-uusapan natin dito ay para sa inyo. 12 bagay ito na mas mabuting hindi dalhin sa eroplano. Hindi dahil bawal agad ang lahat, kundi dahil dito madalas nagsisimula ang abalang ayaw nating maranasan. At bago tayo magpatuloy, kung pakiramdam mo ay may maitutulong ito sa iyo o sa mahal mo sa buhay, paki-like ang video na ito para mas marami pa ang maabot nating seniors na kailangan din ng malinaw at mahinahong gabay. Handa ka na ba? Simulan natin. 1. Mga gamot na walang orihinal na ambalagi. Para sa maraming seniors, ang gamot ay hindi na iniisip bilang dala. Ito ay bahagi ng araw-araw na buhay. Sanay ka na. Alam mo kung alin ang iniinom sa umaga, alin ang sa gabi, at alin ang hindi pwedeng makaligtaan kahit isang araw. Kaya kapag bumiyahe, natural lang na ilipat ang mga tableta sa pill organizer o maliit na lalagyan para mas magaan ang bag at mas madaling abutin. Sa bahay, walang problema. Sa airport, dito madalas nagsisimula ang kalituhan. Mahalagang linawin agad. Hindi bawal ang pagdadala ng gamot. Hindi ka pipigilan dahil may maintenance medicine ka. Pero sa security at customs, ang unang hinahanap ay malinaw na impormasyon. Kapag may nakita silang maraming tableta na walang pangalan, walang label at walang bote, natural lang na magtanong sila, ano ito, para saan at kanino? Hindi ito paratang. Bahagi ito ng proseso. Para sa seniors, lalo na kung pagod na, nasa mahabang pila, o nasa bansang iba ang wika. Ang paulit-ulit na tanong ay nakakadagdag ng stress kahit wala kang ginagawang mali. May mga bansa rin na mas sensitibo pagdating sa gamot. May tableta na karaniwan sa isang lugar pero kontrolado o restricted sa iba. Kapag wala sa orihinal na bote, mas mahirap ipaliwanag kung ano ang dala mo. Hindi ibig sabihin na kukumpiskahin agad. Pero maaaring mas tumagal ang inspection, mas sumaba ang usapan, o mas mabagal ang galaw sa pila. Ano ang mas ligtas at praktikal? Kung maaari, panatilihin ang gamot sa orihinal na lalagyan na may malinaw na label. Kung kailangang ilipat sa organizer, makakatulong ang kopya ng reseta o simpleng listahan ng pangalan at dosage. Hindi ito para maiwasan ang lahat ng tanong, kundi para bawasan ang kalituhan at gawing mas maayos ang daloy ng biyahe. At dito ko ipapaalala ito bilang isa sa inyo. Kung gusto mong may kasamang nag-iisip ng ganitong detalye bago ka pa makarating sa airport, isang taong dumaan din sa parehong pila at pagod, mag-subscribe ka sa channel na ito. Hindi bilang tagapanood kundi bilang kasama sa paghahanda ng mas maayos na biyahe. 2. Mga likidong higit sa 100 mililitro. May isang eksenang paulit-ulit kong naririnig mula sa mga seniors. Nasa pila ka na sa security. Maayos ang lahat. Tahimik ang paligid. Biglang sinabi ng officer, "Ma'am, sir, may laman po ang bote ninyo."
Doon nagsisimula ang kalituhan. Tubig lang yan. O kaya pabango lang. Maliit lang naman. At dito mahalagang linawin natin ang isang bagay. Sa airport security, hindi nila tinitingnan kung ano ang laman. Ang nakikita lang nila ay likido. May nakausap akong isang lola, 68 taong gulang, papunta sana sa anak niya. May dala siyang maliit na bote ng kolonya. Regalo raw iyon noon pa. Hindi niya inakalang problema. Pero dahil lampas ito sa 100 mililitro at may laman pa, pinahinto siya sa pila. Hindi siya pinagalitan, hindi rin siya pinarusahan. Pero kailangan niyang pumili agad. Inumin ba ang laman, itapon o bumalik sa umpisa ng pila? Para sa mas bata, madaling desisyon yan. Pero para sa senior, lalo na kapag may hinahabol na oras, nakakadagdag ito ng stress. Mahalagang tandaan, hindi bawal ang bote. Ang bawal ay likido na lampas sa limitasyon. Kahit pa banal na tubig, kahit pa galing simbahan, kahit pa may sentimental na halaga, sa mata ng scanner, pare-pareho lang sila. Ano ang mas ligtas gawin? Kung may bote ka, siguraduhin walang laman bago pumasok sa security. Pagkatapos ng screening, maraming airport ang may water refill stations. Doon mo pwedeng punuin muli. Kung ayaw mo ng abala, gumamit ng mas maliit na lalagyan o magdala ng bote na madaling tiklupin. Hindi ito tungkol sa pagtitipid. Hindi rin ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa daloy ng airport para hindi ka mapahinto ng biglaan. 3. Walang malinaw na WAPH label ang power bank. Maraming seniors ang may dalang power bank sa biyahe. Hindi ito dahil mahilig sila sa gadget. Kadalasan, para lang makasiguro, baka maubusan ng baterya ang telepono habang nasa biyahe, habang may inaantay na tawag o habang may kailangang kontakin. May nakausap akong lolo na matagal nang gumagamit ng iisang power bank. Regalo raw iyon ng anak niya, ilang taon na ang nakalipas. Maayos pa, gumagana pa. Sa bahay wala namang problema. Pero sa airport, iba ang tinitingnan. Sa security screening, hindi agad sinabi na bawal. Isang tanong lang ang lumabas. Sir, ilang watt hours po ito? Tahimik ang sandali. Tiningnan niya ang power bank. Kupas na ang sulat. Wala nang mabasang label. Hindi siya hinarang. Hindi rin kinumpis kaagad. Pero pinatabi siya saglit para sa dagdag na paliwanag. Para sa iba, maliit na bagay lang iyon. Para sa senior na matagal nang nakatayo, may dalang bag at may oras na hinahabol, nakakadagdag ng pagod at kaba. Mahalagang linawin ito. Hindi bawal ang power bank sa carry-on. Pinapayagan ito sa karamihan ng airlines at airports. Ang problema ay impormasyon. Kapag dumaan ang bag sa X-ray, hindi lang hugis ang nakikita, may limitasyon ang pinapayagan na kapasidad. Karaniwan ang power bank na mas mababa sa 100 watt-hour ay pinapayagan basta malinaw ang marka. Kung luma ang power bank, kung kupas ang label o kung wala talagang nakasulat na weight rating, doon nagsisimula ang tanong. At kapag may tanong, may paghinto. Kapag may paghinto, may abala. Ano ang mas ligtas gawin? Bago bumiyahe, tingnan ang power bank. Hanapin kung malinaw ang nakasulat na bow arch o watt hours. Kung hindi na mabasa, mas mainam na huwag na itong dalhin. Hindi dahil bawal, kundi dahil iiwas ka sa hindi kailangang paliwanag. Mas ligtas ang mas bagong power bank na may malinaw na label, simpleng disenyo, at sapat lang ang kapasidad para sa telepono. Hindi kailangan ng malaki o mabigat. Sa biyahe, mas mahalaga ang malinaw kaysa sa malakas. 4. Vape at electronic cigarettes, may ilang seniors na nagsasabing, hindi na ako naninigarilyo, vape na lang. Para sa marami, ito ay pag-aalaga sa sarili. Mas kaunti raw ang amoy, mas magaan sa dibdib, mas kontrolado. At sa araw-araw na buhay, maaaring ganoon nga. Pero sa biyahe, lalo na sa international travel, iba ang tinitingnan ng airport at ng customs. May nakausap akong senior na may dalang maliit na vape device.
Hindi niya ito inilabas. Hindi niya rin ginamit. Nasa bag lang, kasama ng charger at salamin. Pagdaan sa x-ray, hindi siya pinagalitan. Isang tanong lang ang lumabas. Sir, may vape po ba kayo sa bag? Doon nagsimula ang paliwanag. Saan siya pupunta? Gaano katagal? At kung alam ba niyang sa ilang bansa, kahit ang pagdadala pa lang ng vape ay bawal. Mahalagang linawin ito ng maayos. Hindi pare-pareho ang patakaran sa lahat ng bansa. May mga lugar kung saan pinapayagan ng vape. Mayroon ding zero tolerance. Sa ilang bansa sa Asia at the Middle East, ang vape ay itinuturing na illegal item. Hindi dahil ginagamit mo, kundi dahil nasa bag mo pa lang. Para sa senior traveler, ito ay nakakalito. Dahil sa sariling bansa, normal lang ito, binibili sa mall. May resibo, may brand. Pero sa airport ng ibang bansa, ang tanong ay simple lang. Pinapayagan ba ito rito o hindi? Kapag hindi, wala nang mahabang usapan. Ano ang mas ligtas gawin? Kung may biyahe ka sa ibang bansa, mas mainam na huwag magdala ng vape o e-cigarette, lalo na kung hindi ka sigurado sa patakaran ng pupuntahan mo. Hindi ito tungkol sa kung gagamitin mo o hindi. Ito ay tungkol sa presensya ng device sa bag. Kung may pangangailangan sa nicotine, may ibang alternatibo na mas ligtas dalhin. Tulad ng nicotine patch o gum na mas karaniwang tinatanggap sa maraming bansa. Ang layunin dito ay simple, iwasan ang hindi kailangang paliwanag at paghinto. Para sa seniors, ang biyahe ay mas maayos kapag mas kaunti ang tanong, mas tahimik ang proseso, mas magaan ang pakiramdam. 5. Smart luggage na hindi natatanggal ang baterya. Maraming seniors ang naakit sa smart luggage. May USB port, may tracking, may built-in na power bank. Sa unang tingin, parang mas ligtas, mas handa, mas moderno. At sa bahay, oo, maganda ang ideya. Pero sa airport, may isang sitwasyon na madalas hindi naiisip. Hindi ito nangyayari sa security, hindi rin sa check-in counter. Kadalasan, sa gate na mismo, may senior na nakapila na para sumakay. Tahimik na, malapit na ang boarding. Biglang may anunsyo, full na po ang overhead bins. May ilang carry-on na kailangang i-gate check. Dito nagsisimula ang problema. Kapag ang smart luggage ay may bateriyang hindi natatanggal, hindi ito pwedeng ilagay sa cargo hold. Hindi dahil masama ang balis, hindi dahil mali ang pasahero, kundi dahil sa patakaran sa lithium battery safety. Sa cabin may crew, may kagamitan, may agarang tugon kung may aberya. Sa cargo hold wala. May nakausap akong senior na bumili ng mahal na smart luggage bago ang biyahe. Excited siya, regalo raw niya iyon sa sarili niya. Nang sabihin ng crew na kailangang i-check ang bag, tinuro ang baterya. Hindi raw natatanggal, tahimik ang sandali, walang sigawan, walang drama. May dalawang pagpipilian lang. Tanggalin ang baterya, kung maaari o iwan ang valis. Wala siyang tools, wala siyang alam kung paano ito buksan. At sa loob ng ilang minuto, naiwan ang balis sa gilid ng gate. Hindi ito karaniwang kwento, pero nangyayari. Ang mahalagang tandaan dito ay ito. Hindi lahat ng smart ay praktikal sa biyahe. Kung may smart luggage ka na, tingnan kung madaling tanggalin ang baterya, kahit walang tools. Kung hindi malinaw, mas mabuting gamitin ito sa ibang okasyon, hindi sa flight. Maraming seniors ang mas payapa ang biyahe gamit ang simple at tradisyonal na maleta. Walang tanong, walang paliwanag, walang desisyong kailangang gawin sa huling minuto. Sa airport, minsan ang pinakaligtas ay hindi ang pinakamoderno, kundi ang pinakasimple. 6. Hearing aids at mga ekstrang baterya. Para sa maraming seniors, ang hearing aid ay hindi gadget, hindi rin luho. Ito ay bahagi ng araw-araw na buhay. Isinasuot sa umaga, tinatanggal sa gabi, kasama sa bawat lakad, kasama rin sa biyahe. At dahil sanay na, madalas hindi na ito iniisip. May hearing aid sa tainga, may ekstrang baterya sa bag, ayos na.
Pero sa airport, may ilang maliliit na detalye na madaling makaligtaan. Hindi bawal ang hearing aid. Hindi rin bawal ang baterya nito. Pero may mga sandali na nagdudulot ng kalituhan, lalo na kapag maraming maliliit na baterya ang magkakasama, walang malinaw na lalagyan o halo-halo sa bulsa ng bag. May nakausap akong lola na may dalang ilang pirasong button batteries. Hindi niya ito nilagay sa isang lalagyan. Nasa maliit na bulsa lang ng bag. Sa x-ray, lumabas itong parang magkakahiwalay na metal dots. Walang nagalit, walang kinuha, pero pinabuksan ng bag. Isa-isang tiningnan. Isa-isang ibinalik. Para sa iba, walang problema. Para sa senior na medyo hirap makarinig, na may kaunting language barrier, at may pila sa likod, nakakadagdag ng kaba. May isa pang bagay na madalas hindi na pag-uusapan. Kapag na-check ang hearing aid o baterya, mahirap minsan sundan ang paliwanag ng staff, lalo na sa maingay na paligid ng airport. Kaya mahalaga ang kaunting paghahanda. Hindi komplikado, hindi rin mahal. Simple lang. Ilagay ang ekstrang baterya sa isang maliit, malinaw na lalagyan, huwag paghihiwa-hiwalayin sa iba't ibang bulsa. Kung may spare hearing aid parts, pagsamahin sa isang pouch. Hindi ito dahil may mali kang dala. Ito ay para mas malinaw ang tingin sa bag mo at mas maikli ang usapan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto sandali rito. Isipin mo ako bilang anak mo. O pamangkin, o apo, o kapitbahay na pinagkakatiwalaan mo. Kung may tanong ka tungkol sa biyahe, kahit pakiramdam mo, simpleng tanong lang iyon. Isulat mo sa comments. Walang mali, walang nakakahiya. Kung gusto mong itanong, ganito ba ang hearing aid ko? Okay lang? O ilan ang bateryang ligtas dalhin? O paano kung sa transit airport may tanong? Parang nagtatanong ka lang sa anak o apo mo bago bumiyahe. Nandito ako para doon, isulat mo, babasa ako, at sasagutin ko ng malinaw. 7. CBD, hemp at mga natural supplements. Maraming seniors ang nagsasabi sa akin ng ganito. Natural lang naman ito. Hindi gamot. Para lang sa tuhod ko. At totoo, sa bahay, sa araw-araw na buhay, maraming gumagamit nito nang walang problema. Pero sa biyahe, lalo na kapag lumalabas ng bansa, dito nagkakaroon ng tahimik pero seryosong panganib. Hindi dahil may mali kang ginawa, hindi dahil may masama kang intensyon, kundi dahil magkaiba ang kahulugan ng natural sa batas ng bawat bansa. Sa airport security at customs, hindi nila tinitingnan kung organic or herbal ang label. Ang tinitingnan nila ay, may kinalaman ba ito sa cannabis plant? Kahit pa nakasulat na 0% THC, non-psychoactive, legal in the US. Sa maraming bansa, iisa lang ang tingin. Cannabis-related product ay katumbas ng problema. Dito ko ilalagay ang isang totoong sitwasyon na paulit-ulit kong naririnig. May isang senior na may dalang maliit na bote ng oil. Hindi malaking lalagyan, hindi tinago, nasa toilet tray bag lang. Hindi siya kinabahan dahil sanay na siyang dala iyon sa araw-araw. Pero sa transit airport, pinabuksan ang bag. May tanong, may testing, at doon nagsimulang humaba ang oras. Walang sigawan, walang drama, tahimik lang. Pero ramdam ang bigat, lalo na kapag hindi ka sigurado kung makakasakay ka pa sa susunod na flight. Ang mahalagang maintindihan dito. Sa maraming bansa, walang medical exemption pagdating sa CBD at hemp products. Kahit may reseta, kahit matagal mo nang gamit, kahit hindi ka naman bibili o magbebenta. At kapag pumasok na sa usapang batas, hindi na paliwanag ang nagdedesisyon. Kaya ang punto ng bahaging ito ay hindi takutin ka. Ito ay linawin. Kung may dala kang CBD oil hemp gummies, cannabis-based balm herbal supplement na may ganitong sangkap, huminto sandali bago isara ang bag. Hindi lahat ng bagay na nakakatulong sa katawan ay ligtas sa biyahe. Maraming seniors ang nagsasabi sa huli, kung may nagsabi lang sana sa akin.
ito ang dahilan kung bakit andito tayo. Hindi para pigilan ka, kundi para maiwasan ng isang tahimik pero mabigat na abala sa biyahe. 8. Drone, kahit mini o laruan ang sukat. Maraming seniors ngayon ang mas curious na sa teknolohiya kaysa dati. May gustong kumuha ng litrato para sa mga apo. May gustong mag-video ng bakasyon. May gustong mag-uwi ng alaala, hindi lang souvenir. At dito madalas pumasok ang ideya ng drone. Mini lang naman. Maliit. Parang laruan lang. Sa bahay, oo, parang laruan. Sa airport at sa batas ng maraming bansa, hindi. Sa mata ng aviation authorities, ang drone ay hindi kamera. Ito ay unmanned aircraft. Ibig sabihin, sakop ito ng aviation rules, security rules at minsan pati military rules. Hindi ito agad makikita sa unang airport. Minsan makakalusot sa departure, minsan wala ring tanong sa check-in. Pero kapag dumating ka na sa destination or kahit transit lang, doon kadalasang nagbabago ang sitwasyon. May mga bansa na kailangan ng permit bago pa bumiyahe, kailangan ng registrasyon, kailangan ng approval mula sa aviation authority o hindi talaga pinapayagan kahit anong laki. At ang mahalagang tandaan, kapag sinabi ng customs na bawal, walang paliwanag na magliligtas sa gamit mo. Hindi ito usapin ng multa lang. Madalas, confiscation, walang refund, walang appeal, at minsan, delay sa biyahe. Sa gitna ng proseso, ang pinakaramdam ng seniors ay hindi galit, kundi panghihinayang. Dahil hindi naman masamang intensyon ang dahilan, gusto lang magdala ng alaala pa uwi. Isang sitwasyon na madalas ikinukuwento sa akin. May senior na bumili ng maliit na drone bago bumiyahe. Hindi mahal, hindi professional, para lang sa tanawin. Pagdating sa airport ng destination, nakita sa x-ray, tinawag siya sa gilid. Tinatanong kung may permit. Wala. Dahil hindi niya alam na kailangan pala. Hindi siya pinagalitan, hindi siya inaresto, pero kinuha ang drone. Tahimik lang ang eksena. Tahimik din ang pakiramdam, lalo na kapag naalala mong hindi na mababalik ang gamit. Ang punto ng bahaging ito ay simple. Kung may dala kang drone, kahit maliit, kahit pang-apo lang, huwag umasa sa sukat. Sa biyahe, ang tanong ay hindi, gaano kaliit? Kundi, pinapayagan ba ito sa bansang pupuntahan mo? Kapag malinaw ito bago ka umalis, iiwas ka sa isang tahimik pero mabigat na abala sa airport. Siyam, pekeng branded items. Maraming seniors ang may ganitong kwento. May binili bago bumiyahe. Hindi para magmayaabang, hindi para magbenta, kundi para maging presentable. Isang bag, isang relo, isang simpleng accessory. Hindi naman ako nagbebenta. Personal use lang. Souvenir lang ito. Sa pang-araw-araw na buhay, naiintindihan ito ng lahat. Pero sa customs, iba ang lente na ginagamit. Para sa kanila, ang tanong ay hindi. Para kanino ito? Ang tanong ay, tunay ba o peke? At kapag pumasok na sa usapang yon, wala nang gitna. Sa maraming bansa, lalo na sa Europe, ang pagpasok ng peking branded items ay hindi simpleng violation. Ito ay itinuturing na paglabag sa intellectual property laws. Ibig sabihin, pwedeng kumpiskahin, pwedeng pagmultahin at sa ilang kaso, pwedeng magkaroon ng legal record. Hindi ito laging nangyayari sa lahat. Pero kapag nangyari, mabigat ang epekto, lalo na para sa seniors na unang beses lang naman bumiyahe roon. Isang karaniwang sitwasyon sa customs. May senior na dumaan sa nothing to declare. Hindi nagtatago, hindi kinakabahan. Napansin ng officer ang bag. Tiningnan ang tahi, ang hardware, ang serial placement. Isang tanong lang ang lumabas. Is this authentic? Sa sandaling iyon, kahit anong paliwanag, regalo lang, matagal ko na itong gamit. Hindi mahal iyan. Hindi na iyon ang mahalaga. Kapag umamin na replika, tapos na ang usapan. Kapag hindi umamin pero mapatunayan, mas mabigat ang problema. Ang masakit dito, hindi ang pagkawala ng gamit, kundi ang pakiramdam na
Hindi ko naman sinadya. At totoo iyon. Pero sa batas ng customs, intensyon ay hindi depensa. Ang layunin ng bahaging ito ay hindi para husgahan ng estilo mo. Ito ay para ipaalala na sa biyahe, mas ligtas ang simple kaysa sa mukhang mamahalin. Isang walang logo na bag ay mas tahimik sa inspection kaysa sa isang kilalang brand na hindi sigurado ang pinanggalingan. Sa airport, tahimik na biyahe ang tunay na luho. Kung may alinlangan ka sa isang gamit, tanungin ang sarili mo bago isara ang bag. Handa ba akong ipaliwanag ito sa customs? Kung hindi, mas mabuting iwanan muna. 10. Mga kagamitang may lihim na pagre-record. May ilang gamit na kapag tiningnan mo sa bahay, wala namang masama. Mukhang ordinaryong ballpen, mukhang normal na salamin, mukhang simpleng charger o keychain. Pero sa airport security, hindi itsura ang basihan. Ang basihan ay kung may kakayahang mag-record ng palihim. At dito nagkakaroon ng malaking agwat ang pananaw ng seniors at ng batas. Maraming seniors ang nagsasabi, hindi ko naman gagamitin. Hindi naman ako nag-e-espiya. Para lang sa notes ko. Pero sa maraming bansa, lalo na yaong may mahigpit na privacy at security laws, hindi mahalaga ang intensyon. Ang tanong ng awtoridad ay simple lang. May kakayahan ba itong mag-record ng hindi alam ng iba? Kung oo, problemado na ito. Sa X-ray scanner, malinaw na nakikita ang baterya wiring microchip lens o microphone. Kahit pa nakatago sa mukhang pangkaraniwang gamit, agad itong nagtitrigger ng secondary inspection. At kapag pumasok ka na sa secondary inspection, oras ang kalaban mo. Isang sitwasyon na madalas marinig. May senior na may dalang smart glasses. Hindi niya ito suot. Nasa bag lang. Pagdaan sa scanner, pinahinto siya. Tinanggal ang gamit. Tiniknan ng mabuti. Hindi siya inaresto, hindi rin siya pinagbintangan ng krimen. Pero inusisa siya ng matagal para saan niya binili, bakit niya dala gagamitin ba niya ito sa huli, kinuha ang gamit. Hindi dahil may nagawang mali, kundi dahil hindi pinapayagan ang ganitong klase ng device. Ang pinakamahirap sa ganitong sitwasyon ay hindi ang tanong. Ito ay ang hindi mo inaasahan. Akala mo ayos lang. Akala mo ordinaryo. Pero sa airport, ibang mundo ang rules. Ang mahalagang tandaan dito, kung ang isang bagay ay mukhang pang-spy kahit hindi iyon ang pakay mo, mas mabuting huwag na itong isama sa biyahe. Sa panahon ngayon, sapat na ang smartphone, regular camera tablet. Ang mga ito ay kilala at tinatanggap ng security. Sa airport, mas kaunti ang kakaibang gamit, mas kaunti ang tanong, mas tahimik ang biyahe. At para sa seniors, ang tahimik na biyahe ay mas mahalaga kaysa sa anumang gadget. 11. Mga dekuryenteng, plasma lighter. May mga gamit na hindi mo iniisip na magiging issue sa airport. Simple lang ang itsura. Maliit. Mukhang mas ligtas pa nga kaysa sa ordinaryong posporo. Isa na dito ang electric o plasma lighter. Maraming seniors ang gumagamit nito dahil walang apoy, walang gas rechargeable, mas modern. Sa bahay, praktikal. Sa airport, hindi palaging malinaw ang sitwasyon. Ang mahalagang tandaan dito, hindi pare-pareho ang pagtingin ng bawat airport at bawat officer pagdating sa ganitong uri ng lighter. May ilang lugar na pinapayagan sa carry-on, may kondisyon sa safety lock, may limitasyon sa klase ng battery. At may ilan na hindi pinapayagan kahit anong paliwanag. Kumpiskahin agad, walang debate. Dito nagiging mahirap para sa seniors. Dahil kahit ikaw ay handang sumunod, minsan hindi mo alam kung ano ang eksaktong aasahan. Isang karaniwang sitwasyon sa security line, may senior na may dalang plasma lighter. Hindi niya ito itinago. Nasa maliit na bulsa lang ng bag. Pagdaan sa x-ray, pinahinto ang bag. Tiningnan ang lighter. Pinindot ang safety lock. Tahimik ang eksena. Walang tensyon. Pero ang desisyon ay nakadepende sa isang bagay. Kung komportable ba ang officer sa safety feature nito.
Kapag sinabi niyang okay, tuloy ang biyahe. Kapag sinabi niyang hindi, tapos na ang usapan. Walang second opinion, walang paliwanag na magbabago ng desisyon. Para sa seniors, ang ganitong hindi tiyak na sitwasyon ang nakakadagdag ng stress. Hindi dahil may ginawang mali, kundi dahil hindi pareho ang interpretasyon ng patakaran. Isa pang mahalagang detalye, ang electric at plasma lighters ay hindi kailanman pinapayagan sa checked baggage dahil sa battery, dahil sa risk. Kaya kahit papayagan sa carry-on sa ilang lugar, may posibilidad pa rin ng tanong at delay. Ang layunin ng bahaging ito ay simple lang. Kung may dala kang lighter na iba sa nakasanayan, isipin mo kung talagang kailangan. Sa biyahe, lalo na para sa seniors, mas mahalaga ang predictable kaysa sa convenient. Isang simpleng desisyon bago umalis ang pwedeng mag-alis ng mahabang paghihintay sa pila. 12. Mga pang-araw-araw na gamit na may talim o bigat. Minsan ang pinakaproblemang gamit sa airport ay hindi yung mukhang delikado, kundi yung sanay ka ng dalhin araw-araw. Isang maliit na bulsa sa bag, isang coin purse, isang lumang lalagyan na matagal nang hindi nabubuksan. Doon kadalasang nagtatago ang mga gamit na hindi mo na iniisip, pero hindi nakakalimot ang scanner. Sa mata ng airport security, ang tanong ay hindi, ginagamit mo ba ito para manakit? Ang tanong ay, pwede ba itong makapanakit? Kapag ang sagot ay oo, kahit maliit, kahit luma, kahit sentimental, problemado na ito sa carry-on. Maraming seniors ang nagsasabi, matagal na yan sa akin. Regalo pa yan? Hindi ko naman ginagamit. Pero sa checkpoint, walang oras ang staff para sa kwento. May listahan sila, may patakaran, at kailangan nilang sundin iyon. Isang sitwasyon na madalas nangyayari sa huling sandali. May senior na nakapila na sa security, handa na ang boarding pass. Malapit na sa gate, nag-alarm ang scanner. Binuksan ang bag. May maliit na bagay, isang pocket knife na ilang dekada nang dala. Tahimik ang eksena, walang sigawan. Pero may desisyon, kailangang isurrender. Sa sandaling iyon, hindi galit ang nararamdaman, kundi panghihinayang. Hindi dahil sa halaga ng gamit, kundi dahil sa alaala. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tandaan. Sa airport, policy ang masusunod, hindi common sense. Kahit maliit ang talimtul lang para sa bahay souvenir o matagal ng gamit. Kung may kahit anong talim, bigat, matulis na bahagi o pwedeng gamiting pang-atake, huwag ilagay sa carry-on. Mas mabuting ilipat sa checked baggage o iwanan muna sa bahay. Sa biyahe, lalo na para sa seniors, ang walang abalang pagdaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang maliit na gamit. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin mahalaga sa iyo ang biyahe mo. At mas mahalaga sa iyo ang katahimikan sa daan. Hindi lahat ng nabanggit ay bawal, hindi lahat ay kukunin, pero lahat ay pwedeng magdulot ng abala kung hindi alam ng maaga. At iyon ang layunin ng video na ito. Hindi para takutin ka, hindi para pigilan ka bumiyahe, kundi para samahan ka. Isipin mo ako bilang anak mo, pamangkin mo, apo mo, o kapitbahay mo na nagsasabing mas mabuti ng handa kaysa magulat. Kung nakatulong ito sa iyo, paki-like ang video. Hindi para sa algorithm, kundi para malaman kung may naprotektahan tayong biyahe. Kung gusto mong may kasama ka lagi sa ganitong mga paalala, mag-subscribe ka. May mga susunod pa tayong pag-uusapan, dahan-dahan, malinaw at para sa iyo talaga. At higit sa lahat, mag-comment ka. Parang nagtatanong ka lang sa anak mo o apo mo. Walang mali, walang nakakahiya. Kung may dala kang hindi ka sigurado, kung may biyahe kang paparating, kung may tanong ka, isulat mo lang. Andito lang ako, kasama mo sa biyahe.